Ngayon po, tuloy yung aming pag-harvest ng mais dito mga kaprobinsya. Habang lingod pa, baka maalaya na ba. Ito mga laya-laya siguro adyo. Ibili di ba rin napita sa akin mo ito pagulangon na. Oh. Subukan natin na magtira para binhi kung pwede lang ba itanim. Yung mga bingala oh. Pakaingay po nila. Saan kayo sila ng itlog ngayon? Ano naman daw? Nanay bunga sa? Get kayo ng mga bunga, no? Oy! Tama dyan to. Apa sih tubo na? Basag ng tubo. Ano? Yung watermelon namin mga kaprobinsya oh. Uy! Kape? Duha ka bukto kape ba ni? Wala na yung So yung tanong ay jumbo. Marami na pong bunga yung ating watermelon oh. Meron pa oh. Pero mga maliliit. Baka lumaki lang yan. Basta palagi may ulan. Kagabi naman may ulan. So okay lang. Marami. Yan pa. Sana hindi yan pagdiskitahan ng manok. Problema ni Jo. Chicken. Kaya sila namin ay lami ka ay pang hinguhaw. Yung okra din natin oh. May bunga na. Ha? Tagura pa gibutan na kay ana. Usara ta na. Usara lang tirada ana. Ay mabuhi ra lahat na si kamas. Dugangi kana us kagaliro ka mga duha ragi karbisan. Dagko lagi uron sing kamas. Ke labunga sa? Guwapo na dili gani sa lubon ra. Yung ating niyog mga kaprobinsya oh. Kadali lang. Parang kailan lang natin ang tinanim dyan. Lalo na yung ating niyog na dwarf. May mga bunga na. Yung avocado natin, excited po tayo. Kasi napakaraming bulaklak po sa ating avocado. Namangha po tayo sa mga nakarang video natin nung nakita natin yung ating avocado dyan. Nung una, ilan lang yung bunga. At ngayon lang siya nagbigay ng maraming bulaklak. Tingnan niyo po mga kaprobinsya oh. Sus, ano kaya ayaw maging resulta dito pag maging bunga yan lahat. Kada sanga may mga bulaklak oh. Pero maliit lang yung ating avocado kasi sanga lang yan. Hindi pa siya yung mother. Pinutol po yung una. Yan. Dami. Sarap po yung avocado. Dati po nung mga bata pa kami, naalala ko po mga kaprobinsya, dahil sa dami ng bunga naming avocado. Tapos dati parang hindi pa uso yung ibinta ba. Ang ginawa po ni mama, yung mga bunga sa ating avocado, pinakain lang ng baboy. Pati yung saging, marami din kami saging doon dati. Yung saging, pinapakain lang ng baboy. Pero pag season ng avocado, bumaba din yung presyo. Piso eh. Dalhin natin sa lubluban. Kondisyon na sa piso yung mga kaprobinsya.
Magaling na siya. Tapos si Tisoy, malakas na rin kumain ng kupramil. Oh, lumapit na siya sa balde. Oh, mamaya na. Mamaya hapon na. Gusto niyang lumapit kay Palo. Gamay rin kay tapad ni Palo, Tisoy. Dati po may nag-comment na malaki daw yung tiyan ni Tisoy. Kulang daw sa purga. Napurga na po natin siya mga kaprobinsya. Pero may mga hayop naman. Basta magsimula na sila tumaba, unang lumaki yung tiyan. Kasi pag hindi yan napurga, matamlay yan, tapos walang gana kumain. Tingnan nyo po, kahit mga tira-tirang tubo dito, kinain pa rin niya. So ibig sabihin, kondisyon na si Tisoy. At yung tiyan niya, isa yan sa mga palatandaan na unti-unti na siyang lumaki or nakarecover na siya sa kanyang sakit dati. Pero pag ganyan yung tiyan, tapos wala ganang kumain, matamlay yung alaga natin, at saka hindi pa natin mapurga, parang kabahan tayo. Pero si Tisoy napurga na po natin. Tapos hindi naman siya matamlay, malakas naman siya kumain, so walang problema si Tisoy. Tubog. Ngayon, malinis pa yung katawan ni Tisoy, pero pagkatapos dyan, puno yan sa putik. Yung isa nating kalabaw na si Paloma, nung una parang na-discourage tayo sa kanya, ibinta na sana natin kasi parang hindi siya tumaba o hindi siya lumaki dito sa ating area. Pero ngayon po, napapansin na namin na medyo unti-unti na yung lumaki yung katawan ni Paloma. Yan. Excited po tayo na magkaroon ng anak si Paloma dito. Pag ako lang isang lumapit sa kanya, hindi siya matakot. Pero pag marami o pag makakita siya ng maraming tao, parang takot siya. Si Paloma po mga kaprobinsya, galing po sa Clarence. At si Paloma parang pure po siya, pero salot lang kayo, bansot lang, hindi ito naalagaan ng husto, kaya hindi maganda yung katawan niya. Pero nang naalagaan namin siya dito, unti-unti na siyang lumaki. At sana po magkaroon siya ng anak dito. Pag magkapunta dito yung kaibigan natin na technician, subukan natin na ipacheck si Paloma kung sakaling pwede siyang injikan o turukan ng pampalandi. Gawin natin, depende lang kung ano yung advice sa technician. Doon tayo sa kanya magkuha ng idea. Si Paula ano naman at si Rambo, yung mga alaga namin dito, malakas kumain, basta hindi lang masama yung kanilang pakiramdam. Kahit ito yung dahon ng tubo mga kaprobinsya, kainin pa rin ni Paula. Magandang klase din si Paula. Siguro mas malaki pa to kay Paloma. Wala ni siya nasalot. Dati po napakaliit pa niya nang dumating dito. Marami nakagusto kay Paula nang dumating siya dito. Marami nakiusap sa atin na sila yung mag-alaga or batan nila para paalakin. Pero hindi po tayo pumayag kasi paminsan-minsan lang tayo makakita ng bupalo dun sa sakyan. At sa tingin po namin kay Paula, parang pure din siya. Tingnan niyo po yung sungay niyo, tapos yung muntot may kulay puti. Ang mga palatandaan po sa mga bupalo na pure, yung sungay nila hindi katulad ng sungay ng mga native na parang pag ganun ba mubalik paikot pabalik yung sungay, katulad kay Paloma. Si Rambo sa ating busuga, napakaganda. Tingnan yung ating mga alaga mga kaprobinsya, basta mga matataba. Noong una si Rambo din, pumayat siya ng konti dito sa ating area kasi napasabak agad siya sa trabaho nung dumating siya dito. Pero ngayon nung naalagaan siya ng gusto, palaging pinakain ng kupramil, naibalik natin siya sa kanyang katawan dati. Nung una, nabahala din tayo kay Rambo kasi
nawalan siyang ganang kumain. Parang na-over sa trabaho ba. Pinagpatrabaho natin siya habang bata pa. So, base po sa ating experience ito mga kaprobinsya, basta bata pa yung hayop, hindi pwede na ibabad natin sa trabaho. Pero nung mga panahon na yan, napilitan lang kami na patrabuhin si Rambo. Kasi si Palo lang mag-isa yung tagahila ng ating karosa. Tapos sa mga panahon na yan, wala pa dito si Bugoy. Si Bugoy medyo maedad na kasi may bungal na po siya, nahingo na po ba? Nahingo na lang tango. 38,000 yung kapital ni Bugoy. Pero pag matrain si Bugoy sa pag-araro, siguro lagpas 40,000 na yan kung sakali ibinta natin. Pero wala tayong balak na ibinta si Bugoy, basta marami lang tayong pagkain dito. Kasi dito po, kailangan po natin ng mga kalabaw na tagahila ng karusa. Maldito oh. Rambo. Itong si Rambo, marami po nagsabi, kahit mahal si Rambo, nung nabili natin siya, marami po nagsabi na hindi tayo lugi pag alagaan natin siya sa loob ng isang taon. At sa tingin ko po mga kaprobinsya, mukhang totoo po yan. Kahit mahal yung presyo ni Rambo, hindi tayo malugi sa kanya. Tapos kung sakaling makastahan si Paula or Maiay, so magpahinga naman siya, hindi naman natin siya patrabaho eh. Ngayon po, palabasin natin yung mga babaeng baka, lalo na yung buntis dyan, kasi maliit yung tiyan niya, pero parang may gumalaw naman sa kanyang tiyan. Kaya ano kaya yung itsura sa kanyang anak? Mas maliit pa siguro kay Kuribod. Nasa mga 7 buwan na po, pero hindi siya katulad sa iba nating mga baka dito. Pag mag 7 buwan na po yung tiyan, napakalaki na. Mugtaro ba na, Chuke? Asa na yung plano ni mo, Chuke? Ay, magbata daan. Di ka daw, dagar ba ron, Chuke? Dandahan lang. Ay, pasok tayo, boy. Gamay na kasi tiyan sa? Kamaya na isip yan ay kung baka. Gamay na po rin anak na ginisip ko ano ka ay? Kung hindi pa na-check yung ating baka mga kaprobinsya, siguro hindi po namin akalain na buntis siya. Pero yung didi niya, lumaki naman. Tapos, maliit lang talaga yung kanyang tiyan. Ganun lang. Dati si Basya, pag nasa 7 buwan pa lang, wala na, ako na kayo. Namimiss niya yung kumain ng damo. Puro lang tubo at saka minsan lah, si Marimar. Gwapo yung lawas si Marimar mga kaprobinsya. Biraha daw. Ano, sumaya sila daw. Pogi kay klase. Kung lalaki lang si Marimar, oops. Matapang murag yung si Pogi po. Di naman umay. Talok anak. Lo. Choke ba, grabe kayo sa kalawgan, murag sa kalawgan. Ate, kinayang lang tao. Di nakadlokan daw. Siya doon ula ra gid ha. Nagsungahay ng hunat niya, mo sang kanan usa mo bira kana usa bira ka sa mo bira niya sukunong pero kanang hunat kay niya ayaw yung sungahay ba hisot yung kamot. Exercise ka muna kasi dalaga ka pa. Parang si Bugi yung galawan niya. Hapit na siya na parehaw color ni Kuan. Rigor. Nakita sa ating mga lalaking baka na pinalabas natin yung babae, nag-ingay sila. Sa chicks mo na.
nagsitayuan yung mga lalaki nating baka doon sa kulungan. Yung isa naman natin lumalaga, kaya labas din para maarawan sila. Ako na wala kabantay. Muntik tayo apaka ni Marimar nikiat yung mga lalaki nating baka. Oops, dandahan lang. Lah, si Batang pinalabas. Ang laki na po ni Batang, mga kaprobinsya. Oh, sus, wow, gwapo sa ating baka, mga kaprobinsya. Oh, pati si Quinay, mga kaprobinsya, mukhang malaki din yung tiyan niya, pero hindi pa tayo sigurado. Ipa-check natin ulit siya. Butan isa sa butanon. Yung mga baka natin dito, kahit kaunti lang na kupramilong ipinakain namin sa kanila, pero tingnan nyo po, si Batang tapang ni. Yan po ang ating mga baka na galing sa Batangas, mga kaprobinsya. At sana po buntis na yung baka natin na si Batang, kasi PI po yan at Red Brahman. Excited po tayo na magkaroon dito ng Red Brahman na baka. Pero nung pina-check natin siya, positive naman yung dineclare sa technician. Pati si Quinay positive din, pero hindi pa tayo sigurado kay Quinay, kay may mga lumabas daw. At hindi naman ako sigurado kung anong kulay yung lumabas, kasi hindi po tayo mismo yung nakakita. Yung mga kasama po natin dito ang nakakita kay Quinay na may lumabas. Kahit medyo mahal po yung pagkabili natin sa kaila, mga kaprobinsya, pero hindi po tayo nagsisi. Yung tatlo nating baka na galing sa Batangas, ang bili po natin ay nasa 215,000 kasama na yung pamasahe. Dalawang babae yung nabili natin at saka isang lalaki, si Lemer. Pero hindi pa tayo sigurado kay Lemer kung magkaroon ba siya dito ng anak, kasi hanggang ngayon hindi pa siya kumasta. Pero namangha po ako sa katawan ni Batang dito. Kahit kakaunti lang yung kupramila binigay namin, pero ganun siguro, mga kaprobinsya, basta buntis. Kasi yung tiyan niya, malaki na yung tiyan niya. Yan. Tapos yung didi niya mukhang ano, ang lanta na rin. Lumaki na rin yung kanyang didi. Pinalabas po natin yung ating mga baka na babae dito ngayon para maarawan sila, kasi matagal na po sila na hindi nakalabas. Yung mga lalaki nating baka, ang problema, takot yung mga kasama natin magpalabas sa kanila. Mahirap, napakalakas, lalo na yung si Bitas. Good luck po sa ating mga baka dito na babae. Subukan natin na sakyan si Marimar kung magpasakay ba sa atin.
Marimar! Huwag kang tumalon ha. Para hindi ka mapilayan. Si, kamulayan ko. Yan po kabait si Marimar mga kaprobinsya oh. Pasakay lang sa ate. Si Marites, medyo hindi pa siya napasakay. Ito lang si Marimar, napakabait niya. Ay, Manila pa ka. Ganyan po kabait si Marimar. Kaya isa rin yan sa mga dahilan kung bakit natin hindi siya binita. Mabait di ay. Maulawan man yung makaka. Wala lang yan sa kanya mga kaprobinsya. Laro lang yan. Pero hindi tayo magkumpiyansa kahit mabait pa yan. Paulawan mo kunin mo. Para bang si Rigor dati. Si Rigor dati nanuwag din. Pero ngayon si Rigor napakabait na din ni Rigor. Pero pag manungay sila parang laro lang nila yun. Hindi lang natin bigyan ng meaning. Baka maibinta natin sila ng maaga. Pero okay lang si Marimar mga kaprobinsya. Hindi ka namin ibininta yung isang baka dyan na yun po ang tipikal na matapang. Paglapitan natin siya. Grabe, manawag agad. Pero gisamukan na siya nato ba? Sa samok. Yung isang baka dito, yan po ang napapansin namin na pinakamatapang dito sa amin. Kaya abangan lang natin mga kaprobinsya kung ano yung magiging resulta sa ating baka dito. Napakaliit ng kanyang tiyan kahit nasa mga 7 buwan na po yung pagbubuntis. Isog kayo dyan siya. Wala siyang pinipili. Kahit yung makasama pa natin yung tagabigay ng pagkain sa kanya. Sungayon gihapon. At yung mga kambing natin oh. Sila yung may pinakamagandang buhay dito sa ating mga kambing. Kasi pinakawala lang natin. Dahil 4 po silang magkakapatid. Para mabusog yung nanay nila. Pinakawala natin. Tapos pinakain pa rin natin ng feeds. At saka yung mga anak niya kumain na rin ng damo. Yung isa medyo bansot lang. Yung babae. Pero yung 3 okay lang. At hindi po natin sila pinabili ng gatas. May dalawa din tayong puno ng avocado dito. 3 sana yan. Pero kinain sa ating mga alaga yung isa dito. Yung avocado na yan, sabay po yan sa ating niyog na dwarf. Pero ngayon malaki na sila. Pero ang problema dito minsan yung mga kasama natin pag magpastol ng kalabaw or baka, maabot sa baka yung dahon ng ating avocado. Kaya kinain. Yan o. Pero delikado yung maliit nating avocado dyan. Delikado yan sa ating kambing. Huwag mong kainin ha. Baging lang yung kainin mo. Maganda tingnan yung kambing natin na 4 yung anak mga kaprobinsya. Marami nakasunod sa kanya. Paborito ng kambing mga kaprobinsya yung ganitong klaseng damo. Yung may tawag dito sa amin. Ito po. Ito yung bulaklak. Yung may tinik ba? Yan po ang paborito ng kambing. Hindi naman sila pumunta doon sa ating mga tanim na napiro. Dito lang sila sa gilid. Hello. Kung nagmana lang yung kulay ni George, puro red, napakaganda tingnan sa ating mga kambing. Pero walang nagmana kay George. Mga red. Ulo lang yung red sa dalawa nating kambing na lalaki. Puso lang babae na red. Itim yung kulay. Simbitas mga kaprobinsya, parang palagi lang busog oh. Kaya punta natin dito sa kanya. Itas. Isog lang ni siya kayo. Isugan niyo. Patay ka. Magpakabait ka ha? Pangaway na ako. Hindi ko niya papugun.
Sa ngayon po siya yung malaki nating baka rito, tapos mataba. Si Bitas. Nagpahimas lang siya sa ilong. Pero pag yung mga kasama natin dito na taga-palit ng busal sa kanya, hindi siya nagpahimas. Galit agad siya. Yung baka mga kaprobinsya parang may utak din. Nagpahimas lang siya sa mukha. Yan. Kasi alam niya na hindi po tayo yung taga-palit ng busal sa kanya. Pero kung sila si Jojo, sila si Jumbo ang lumapit dito, tapos hilahin yung tali niya sa ilong, galit na siya. Pahimas siya sa ilong. Parang kilala niya tayo na hindi po yung tagapalit ng busal sa kanya. Timer. Agresibo na kayo. Basta magkita na po yung baka, agresibo na yan sa mga babaeng baka. Kaya si Limer, hintayin lang natin na magkaedad siya. Baka dumating din yung panahon na umasa na si Limer para magkaroon siya ng anak dito sa ating area. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Adobong pabo, adobo sa gata. At yung mais natin na sweet corn ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Alam mo nun, lapin ako kay ang laki ulam. Lain mo dito na ba? Pare. Yung daluin na ano mo. Ang mo pa. Okay. Sunod. Alam mo siya ng buong muli yan. Masakit ang bumagap. Tulong tuloy dong eh. Okay. Ano na lang yung masala eh? Ano na yung masala? Ano na yung masala? Udah kerja. Sejumlah tu so. Itu saya akan kerja. Mas lagi beli ka? Mas kino. Sao tag mai? Tag 20 na ha, Bok? Iya. Ay, nagtahag lagi. Napait-pait gamay. Ako makulong. Halang-halang. Yung gabi eh. Ay mangutot, ikaw lang kong sustig yun. Yung ano ano? Nagwala ko dala yung ang daming Jojo bilis. Oh, hindi na muna kung wala. Kaya ka lang sita ka. Kaon naman. Tingin.
Ang sinisa sa sasabihin ng kumuha na ito. Magas.